Bilis! Naririnig mo ba ako? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Subukan niyo pa po, boss? Brother Mo. Uy, narito na si Brother Mo. Brother Mo, balita ko po kasi, tungkol sa pwesto nating ito, paparentahan daw po ulit? Oo. May isang mayamang tagapagmana. Binili niya ang buong kalyeng ito at kukunin niya lahat ng mga pwesto para sa isang sentralisadong pamamahala. Brother Mo, tungkol po doon. Maaari po bang hindi na muna magbago ang sa akin? 2 buwan pa lang po akong naging matatag dito. Siguradong hindi pwede. Yung mayamang tagapagmana sa itaas, sinabi niya na sa pwesto mo dapat magsimula. Brother Mo, alam niyo po ba kung sino ang mayamang tagapagmanang yon? Umalis ka nga rito. Bakit mo itinatanong yan? Ano namang magagawa mo kung malaman mo? Isa ka lang hamak na tindero ng isda. Akala mo ba makikipagkaibigan ka sa mga makapangyarihang tao? Hoy, anong klaseng pananalita yan? Dating sikat na tao rin si Chu Fan. Baka kilala pa niya sila. Opo, tama po kayo. Chu Fan, naparito ako ngayon para sabihan ka na simula bukas, hindi ka na pwedeng magtinda rito. Bukas agad? Bawal na agad? Pero, kakabayad ko pa lang ng upa para sa 6 na buwan. Wala na akong pakialam dyan. Sabi ng makapangyarihang tao sa itaas, kung hindi ka kontento, sa kanya ka magreklamo. Sige, sasabihin ko na sa'yo, walang iba kundi si Kiao Xiaokun ng Kiao Group. Bilisan mo ang pag-aalis. Baka gusto mong itapon ka sa ilog kasama ng mga isda mo. Kiao Xiaokun. Xiaokun. Ako si Chu Fan, at kailanman ay hindi ako humingi ng tulong sa iba. Dati, marami rin akong naitulong sa iyo tungkol sa tindahan. Pwede mo ba akong tulungan? Chu Fan, paano pa ba kita dapat tulungan? Napakaraming tao sa kalsada. Matutulungan ko ba silang lahat? Xiaokun, anong ibig mong sabihin? Hindi ba magkaibigan tayo? Kaibigan? Ha? Hoy, gusto mo pa bang magbenta ng isda? Kung gusto mo, ituring mo akong ninong. Ang tindahan na iyon, ititira ko pa para sa iyo. Kiao Xiaokun, sumobra ka na! Noong naghihirap ang pamilyang Kiao mo, naglabas ako ng 30 milyong dolyar para tulungan kang malampasan ang pagsubok. Wala man lang akong hininging kapalit kahit isang kusing. Binigyan mo ako ng 30 milyong dolyar? May kasulatan ba? May ebidensya ka ba? Ikaw? Utang mo iyon sa akin, pambayad mo lang iyon sa mga atraso mo. Walang hiya. Pero alam ni Chingya ang tungkol dito, nobya ko siya. Kaya niya akong testimonya. Ang 30 milyong dolyar na iyon, kailangang ibalik mo ang lahat sa akin. Xiao Qingya? Chingya! Che, ay, Young Master Kiao, Chingya! Bakit? Paano? sino ka ba? Kilala ba kita? Lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ko. Mabahong tindero ng isda. Sino ka ba? Kilala ba kita? May lakas ka pa ng loob na tawagin ako sa pangalan ko? Amoy isda ka lang naman. Chingya, ako si Chu Fan. Ako. Mag-usap tayo ng maayos pero huwag mo siyang hahawakan. GF ko na si Qingya ngayon. Young Master Kiao, saan mo ba nakuha ang ulol na ito? Ulol? Xiao Chingya, dahil lang nakita mo akong ganito ang kalagayan, ayaw mo nang aminin na kilala mo ako, ituturing mo na akong parang hangin, ganoon ba? Gaano ba kalaki ang naitulong ko sa pamilya mo? Ako ang bumili ng bahay ninyo. Ako ang nagbayad sa pagpapagamot ng nanay mo. At kahit ang panggastos sa panliligaw ng kapatid mo, galing sa akin ang lahat. Nagmakaawa ba ako na gawin mo iyon? Ikaw itong masyadong pabida sa pagiging mapagbigay. Pinilit mo kaming gastusan. Kaya ano ang magagawa ko? Pabida ako? Ako ang hangal na nagbigay? Bakit? Hindi ba? Chu Fan, magandang magkaroon ng utak, kaso wala ka niyon. Pagiging matulungin, at pagligtas sa mahihirap? Haha, sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Hangal. Wala kang utang na loob. Hindi ba kayo natatakot na makuha ang parusa nyo? Naku, takot na takot ako. Kaya nga, kailangan na kitang iwan. Dahil kung patatagalin pa natin, baka sa sobrang pagkamapagbigay mo ay ipamigay mo na rin ako sa iba. Bakit ganyan ka magsalita? Siyempre, dahil sa pagiging mapagbigay ni Brother Chu, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nabulag talaga ako at hindi ko nakitang traitor pala kayong dalawa. Hoy, Chu Fan, magkakilala tayo. Pero kung ganyan ang pananalita mo, maaari kitang idemanda sa paninirang puri. Chu Fan, pakinggan mo ang payo ko, umalis ka na. Humanap ka ng desenteng trabaho. Naniniwala ako na sa haba ng buhay mo, darating ang araw na makakaipon ka rin ng pambayad sa paunang hulog sa bahay. Haha. Kayo! Ikaw. Kayong lahat. Young Master Kiao, ano na ang nangyayari sa kanya? Hindi ba siya mawawala dito? Naku, mukhang sobrang galit ang naramdaman niya, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Young Master Kiao, bilisan mo at itapon mo na siya. Kung sakaling dito pa siya mawala, napakamalas naman. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang mangyayari dahil sa tindi ng sama ng loob niya. Oo, heto ang gamot sa puso.
2 tableta lang ang kailangan niya at siguradong mabubuhay siya uli. Masyadong marami ang 2. Kailangang maging matipid sa bawat sentimo. Kahit isa na lang, basta't hindi siya matuluyan, tapos itapon mo na agad siya sa labas. Aba, Chingya, ang sama mo ha, pero gusto ko yan. Chufan, sinasabi ko sa iyo, iniligtas ko ang buhay mo. Ngayon, ang atraso natin sa isa't isa, tapos na ang lahat. Mga tao, ilabas siya. Itapon niyo siya sa labas, bahala na ang tadhana sa kanya. Nakapansin ng isang napakagalanteng tao, sinisimulan na ang pag-uugnay sa Komen system. Matagumpay ang pag-uugnay, nakapansin ng pinsala sa katawan ng host, kasalukuyang nag-aayos. Tapos na ang pag-aayos. Nagkaroon ng doblehang lakas ang host. Komen system? Anong kalokohan ito? Ang anumang yaman na matipid ng host dahil sa pagiging kuripot ay ibabalik ng system ng 10,000 beses. Pakisubukang mag-isa, host. System? Nasaan ka? Kapag nagtipid ako, ibabalik ang pera ng 10,000 beses? Totoo ba talaga ito? Sige, susubukan ko nga. Gabayan nawa ako ng may kapal. Dapat ay totoo ang sinasabi ng sistema. Kung hindi, siguradong wala na ako. Hoy, kuya. Ano po ang gusto ninyong kainin? Dito sa inyo, ano ang pinakamura? Ang beef soup noodles po. $28 lang ang isang mangkok. Naku, 28. Hindi naman siya gaanong mahal. Kaso, medyo matigas kasi itong karne ng baka. At medyo masela ng tiyan ko. Kung walang baka, magkano na lang? $20 kapag walang baka. O, 20 kung walang baka. Mukhang mahal ang sabaw ninyo, ha? Sir, libre po ang sabaw namin. Sandali. Libre ang sabaw, sigurado ka? Sigurado po. Susubukan kong makatipid sa isang mangkok ng noodles. Sige, bigyan mo ako ng isang beef soup noodles, pero walang baka at walang noodles, ha? Pero kuya, ang ibig ninyong sabihin ay sabaw lang? Hindi pa kami nakapagbenta ng ganoon. Dahil hindi pa ako nakapunta rito noon. Kung narito na ako dati, ay matagal na kayong nagbebenta ng ganoon. Sige na, wag nang marami pang salita. Bilisan mo at ihanda mo na yan. Guys, mahirap na nga ayaw pa rin umamin. Hay, maghintay ka lang. Narito na ang order mong beef mami na walang baka at walang noodles. Enjoy po. Sandali, teka lang. Isa pa ngang ganito. Maghintay po kayo. Tingnan mo, itong kalahatag balde ng sabaw. Ubus na lahat sa'yo. Tagumpay ang pagiging kuripot sa $28, ang 10,000 beses na balik ay pumasok na. $280,000. Totoo nga ang system na ito. Sa bawat pagiging kuripot, may 10,000 beses na balik. Anong system? Sandali boss, wag ka namang tumawa ng ganyan, nakakatakot po. Nasaan ang QR code mo? $280 po. Boss, sobrang ibinigay mo. Sobra? Walang sobra. Gusto lang kitang sabihan na marami akong pera, hindi ako kuripot na tao. Ang iba, yumayaman sa pamamagitan ng sipag. Pero ako, yumayaman dahil sa pagiging kuripot. Ang 108 paraan ng pagiging kuripot. Una, matutong magpakaawa. Pangalawa, magkunwaring manhid na lalaki. Pang-4, pang-5, pang-6. Hello, Chufan, pumunta ka agad sa buy group. Kailangan nating mag-usap. Bai Huashan? Dati ay hindi mo man lang ako pinapansin, pero ngayon ay hindi mo na ako maabot. Ngayong lugmok na ako ng ganito, ano kaya ang dapat kong gawin para hindi ako maliitin ng dati kong fiancé? Ayon, gagawin ko ito. Chufan, Chufan, tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Tuloy. Matagal na tayong hindi nagkita. Dating nobya, dating asawa,
Dating nobya. Ginoong Chu, matuto kang rumespeto. Hi! Itong dati kong fiancé. Chu fan, tawagin mo na lang akong President Bai dahil ang nangyari noon ay sarili mong desisyon, hindi ba? Mukhang kailangan ko nang gamitin ang unang sikreto ng pagiging kuripot. Ay naku, President Bai. President Bai, nahihirapan na po talaga ako. Sobrang hirap na ng buhay ko. Chu fan, tingnan ko nga kung ano ang binabalak mo. Bakit hindi ito tumatalab? Sige, lalakasan ko pa. Sobrang hirap na, President Bai. Nagugutom na po ako. President Bai, gutom na ako. President Bai, nagugutom ako. Chu fan, bitawan mo ako. President Bai, gutom na ako. Inihaw na hita ng tupa. Kakain na ako ng hita ng tupa. Chu fan, bitawan mo ako. Nasasaktan mo na ako. Inihaw na hita ng tupa? Chu fan, naguguluhan ka na ba dahil sa gutom? Bitawan mo na ako at kukuha agad ako ng pagkain para sa iyo. Tao dito. President Pai? Pasensya na po, President Bai. Naistorbo ko kayo. Sandali, teka lang. Huwag ka nang magpanggap, tumayo ka na dyan. Para sa Ginoong Chu na ito, ipaghanda siya ng isang president set meal dito. Sige po, President Bai. Isang president set meal na nagkakahalaga ng 2,888 dolyar. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mabusog niyan. Hindi ko akalain na makakakuha ako ng isang president set meal kapag nagkaroon ng 10,000 beses na balik, magiging 28,888,000 dolyar. Abot kamay ko na ang pagyaman. Hoy, anong iniisip mo? President Bai, napakagalante mo. Dahil binigyan mo ako ng ganito kalaking regalo at pinatawag mo ako, ano po ang ipag-uutos ninyo? Chu fan, alam ko ang sitwasyon mo. Pagkatapos kang paulit-ulit na hiyain ni na Kiao Xiaokun at Xiao Qingya na hiyain ng husto. Masakit iyon, di ba? President Bai, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na ako. May iaalok akong malaking oportunidad para yumaman ka. Pagkatapos nating magtagumpay, bibigyan kita ng 1,000,000 dolyar. Gusto mo ba? Mayroon akong pagkakataon na magpayaman sa iyo. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng 1,000,000 dolyar. Gusto mo ba? Hindi ko natupad ang pangako nating kasal ni President Bai. Hindi galit sa akin si President Bai. At bibigyan pa ako ng pagkakataon na magpayaman. Naawa ka ba sa akin? Kaya mo ako binibigyan ng limos? Hindi ka kahabag-habag. Ang buhay ay bunga ng sarili nating mga pagpili. Ngayon, gusto lang kitang gamitin dahil baka pakinabangan pa kita. Sige, pakikinggan ko kung ano pa ang silbi ko at bakit ako pa ang napili ni President Bai. Gusto kong maging boyfriend kita. Ano? Maging boyfriend mo? Nababaliw ka na ba? Sa pangalan lang. Gusto ni Lola na ipakasal ako sa iba. Pero pagdating sa sarili kong buhay, ako ang dapat masunod. Gets ko na. Gagawin mo akong panakip butas. Dahil naging engaged tayo noon, wala nang mas bagay sa trabahong ito kundi ako. Tama ka. Para sa 3 buwan, sasama ka sa akin sa shopping at mga business meeting araw-araw para ipakita sa mga mayayamang pamilya sa Jiang Province. Kapag sumuko na silang lahat, ibibigay ko na sa iyo ang 1,000,000 dolyar. Sige po, tatanggapin ko ang trabaho. Pero, dapat ikaw ang magbabayad sa lahat ng gagastusin. Napakakuripot mo talaga. Kailangan nating magtipid. Ngayon ko lang nalaman na hindi tayo naghihirap sa pagkain o pananamit, kundi sa kawalan ng tamang pagpaplano sa pera. Sige po, mauuna na ako. Ang oras at lugar, hihintayin ko na lang ang utos mo po. Tagumpay ang pagkakakuripot ko. 28,000,000 dolyar, nakuha ko na ang kikitain ko. Kiao Xiaokun, Xiao Qingya, napakasamantala niyo talaga. Pati si Chu Fan na isang utu-uto at mapagbigay, ginawa niyong kuripot dahil sa panloloko niyo. Ano ito? 108 paraan ng pagiging kuripot, nagpapanggap na pobreng lalaki. Ang husay mo rin, Chu Fan, pati ako balak mong utakan. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Ayos, magaling talagang kumita ang kuya nyo. 288,000 dolyar. Ibulsa na. Naibulsa ko na sa bag ko. Ako. Patay? Nasaan na ang listahan ko ng 108 paraan ng pagiging kuripot? Hindi kaya naiwan ko iyon kay Bai Huashan? Chu Fan, bukas ng 10:00 ng umaga, may bagong bukas na gusali ang Changsheng Group. Sumama ka sa akin at titingin tayo ng unit.
President Bai, may gagawin ako bukas. O kaya naman, pwede bang sa ibang oras na lang? Sige. Pero mayroon akong 100 at 8 paraan para pilitin kang pumunta rito. Magaling. Nawala pa. Hayha. Nay? Patawad po. Hindi naging mahusay ang anak nyo. Binaliwala ko ang kasunduang makasal sa mga bay at pinili ang masamang babaeng iyon na naging sanhi ng pagbagsak ng buong pamilya Chu. Huwag po kayong mag-alala. Iba na ang anak nyo ngayon. Lahat ng pagmamay-ari ng mga Chu ay unti-unti kong mababaong muli lahat. Anong ginagawa mo rito? Bawal dito ang mga namumulot ng basura. Hindi ako namumulot ng basura. Narito ako para bumili ng bahay. Hindi ka ba nakainom ng gamot pagising mo? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ito ang Shenkiang Group. Ang mga may perang mas mababa sa 10 milyong dolyar ay hindi nararapat na tumingin ng mga bahay sa Shenkiang Group. Bakit mo ako minamaliit? Hindi mo pa naman nakikita ang bank account ko. Paano mo nalaman na wala akong 10 milyong dolyar? Sa ayos mong yan, mayroon kang 10 milyong dolyar? Hehe, kung ganoon, isa na pala akong bilyonaryo. Layas, Hoy, tinitiyak ko sa'yo. Papasok talaga ako rito ngayon. may nanggugulo rito. May nanggugulo. Anong nangyayari rito? Manager Gao, ang lalaking ito ay pumunta rito sa grupo para manggulo. Wala kang kwenta. Kung may namamalimos na dumating, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng makakain? Bakit kailangang magkagulo? Manager Gao, pinipilit ng lalaking ito na bibili raw siya ng bahay dito. Hindi ba't panggugulo lang iyon? Hindi ako naririto para manggulo. Narito ako para bumili ng bahay. Ganito ba sa Shenkiang Group kung itrato ang inyong mga kliyente? Hoy, pulubi. Kung narito ka para mamalimos, bibigyan sana kita. Pero kung narito ka para manggulo, para kang naghahanap ng ikapapahamak mo. Talagang humihingi ka ng parusa. Isang pulubi? Kung namamalimos ka lang, bibigyan kita. Pero kung nandito ka para manggulo, para kang naghahanap ng sakit ng ulo. Pahihirapan kita. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Nandito ako para bumili ng bahay. Sige. Ito ang ating Qiangsheng Group bagong gawang villa area. Ang pinakamura rito ay nagkakahalaga ng 5,888,000 dolyar. Kapag napatunayan mong mayroon kang ganyang kalaking pera, hindi lang hihingi ng paumanhin sa iyo ang Gao Dakyang, kundi luluhod pa ako riyan at papasanin kita sa likod ko. Papasok sa loob. Kung gayon, lumuhod ka na riyan ngayon din. Ay hala. Eldest Miss Bai, bakit po kayo napadalaw? Nandito ako para tingnan kung paano mo hinahamak ang tauhan ko. Ay nako. Sir, ang aking kaibigan, kilala niyo po pala si Eldest Miss Bai. Bakit hindi niyo po sinabi agad? Isang pagkakamali. Pagkakamali lang po ang lahat. Hahaha. Manager Gao? Ngayon, kailangan ko pa bang patunayan kung gaano kalaki ang pera ko? Hindi na po, hindi na. Ang kaibigan ni Eldest Miss Bai, ay kaibigan ko na rin. Halika kayo. Pasok po kayo sa loob. Tuloy po kayo. Pagkatapos mong hamakin ang tao ko, gusto mong kalimutan na lang ito? Mukhang kailangan kong humanap ng oras para kausapin ang Chairman Jiang ng inyong grupo. Wag naman po. Wag po, Eldest Miss Bai. Nagkamali po ako, kasalanan ko po. Parurusahan ko ang sarili ko. Tara na, Chufan. Piliin mo ang anumang bilang gusto mo rito. Tara na, Chufan. Pumili ka lang ng anumang villa rito. Manager Gao, sa susunod, kilalanin mo ng mabuti ang mga tao. Hindi dahil nakasakay sa puting kabayo ay prinsipe na agad. At hindi rin dahil nakasuot ng lumang damit ay nangongolekta na ng basura. Hahaha, tama po, tama po. Dahil lang ba kakilala mo si Eldest Miss Bai? Swerte mo lang sa babae. President Bai, napakalaki na ng inyong villa ng pamilyang Bai. Bakit kailangan mo pa pumunta rito para bumili ng bahay? Ang proyektong ito na binuo ng Shenkiang Group ay talagang itinuturing sa Jiang Province bilang isa sa mga nangungunang marangyang tirahan. Maraming mayayaman sa Jiang Province ang nagtitipon dito. Ang pagtira rito ay makabubuti sa iyo. Makabubuti sa akin? Akala mo ba talaga na ginawa lang kita na panakipbutas at magagawa mo na ang lahat? Wala kang pangalan o katayuan. Baka basta ka na lang itapon sa ilog para ipakain sa isda. Hindi naman siguro. Noong araw, ang pamilya namin ay kabilang din sa mga alta ng Jiang Province. Noong nandyan pa ang mga magulang mo, ang inyong pamilyang Chu ay maituturing sa buong Jiang Province bilang isang hamak na pamilya lamang. Ngunit pagkatapos mawala ng mga magulang mo, ang iyong pamilyang Chu ay wala ng halaga. Nabulag lang ako noon at nagtiwala kina Kiao Shaokun at Xiao Qingya. Ang utang na ito ay pagbabayarin ko rin balang araw. Ang pamilyang Kiao ay isa ng tanyag na pamilya sa Jiang Province. Kung gusto mong makabawi, kailangan mong itaas ang iyong katayuan.
pati na ang iyong mga koneksyon. President Bai, gusto mo ba akong tulungan? Ang pagtulong sa iyo ay pagtulong din sa sarili ko. Ang pagtira rito, ang unang hakbang para sa muling pagbangon ng iyong pamilyang Chu. Ang pagtulong sa iyo ay pagtulong din sa aking sarili. Ang pagtira rito ay ang iyong pamilyang Chu unang hakbang sa pag-angat. Bye. Ginoong Chu, hayaan niyo pong ipakilala ko ang detalye ng ating property. Halina po, dito tayo. Sige po, dito. Chu Fan? Washan? Anong ginagawa mo dito? Young Master Kiao, mas mabuting tawagin mo na lang akong President Bai o kaya naman ay Bibi Bai. Hay naku, sa ganda ng relasyon ng ating pamilya, parang nagiging masyadong formal ka. Saan galing ang amoy malansang iyan? Aba, si Chu Fan pala. Bakit hindi ka nagtatabas ng isda at napadpad ka rito? Siguradong hindi ka pa rin makamove on kay Chingya, kaya sinundan mo siya rito, no? Chu Fan, sasabihin ko sa iyo, wala na talagang pag-asa sa atin dalawa. Ang bahay na tinuluyan ko at ang mga gamit na hinawakan ko ay nahawakan na ng asong ulol. Naduduwal ako, kaya nandito ako para bumili ng bagong bahay na matitirhan. Ikaw, bibili ka ng bahay? Chu Fan, pinatatawa mo talaga ako ng husto. Ang bahay dito, kaya mo bang bayaran? Oo nga. Isa ka lang mabahong tindero ng isda, gusto mong bumili rito? Mangarap ka. Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Kitang-kita naman kung sino ka lang. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Chu Fan. Sino ka ba sa tingin mo? Para sa'yo ba si Chu Fan? Para pakialaman ang desisyon niya? Ikaw. Young Master Kiao. Walang silbi kahit kanino ka tumawag, kaibigan ko si Chu Fan. Galing siya sa dating marangyang pamilya sa Jiang Province. At ang Kiao Xiaokun ay galing sa marangal na lipi. Ano ka ba sa tingin mo? Para mangahas na tumalak dito ng parang aso. Ako. Anong ako? Wala ka man lang kahit kaunting kagandahang asal. President Bai, hi. Hayaan mo na po siya. Kaibigan ko rin naman si Xiao Qingya. Nag-alinlangan lang naman siya sa kakayahan ni Chu Fan. Dahil ang isang simpleng bahay dito, nagkakahalaga na agad ng higit sa 5 milyong dolyar. Kung wala siyang pera, ako ang meron. Chu Fan, pumili ka na ng isa. President Bai, tama ba ang narinig ko? Bibigyan mo si Chu Fan ng isang villa na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyong dolyar? Tama ka. President Bai, baka po siguro niloloko lang kayo ng lalaking iyan. Na si Chu Fan, mamamalyan lang talaga siya. Doon po mismo sa palengke ko. At sa totoo lang, halos hindi na siya makasapat sa pagbebenta ng isda. Totoo po yun, President Bai. Noon nga po, niloko rin ako ni Chu Fan. Sabi niya isa siyang Young Master Chu. Pero sa huli, isa lang pala siyang hamak na tindero ng isda. President Bai, salamat sa kabutihang loob mo. Ilang milyong dolyar lang yan. Para sa sarili kong tirahan, nais ko pa rin gamitin ang sarili kong pera. President Bai, salamat sa iyong kabutihan. Ilang milyong dolyar lang yan? At ang sarili kong matitirhan? Gusto kong ako mismo ang bibili. Ilang milyon? Barya lang sa'yo. Chu Fan, huwag kang masyadong mayabang at baka mapahiya ka lang. Kiao Xiaokun, huwag kang hindi maniwala. Nagbabago ang takbo ng buhay. Walang taong mananatiling mahirap habang buhay. Nagpapakipot ka lang? Kunwari ayaw mo, pero gusto mo rin naman. President Bai, naging tuso na ang batang ito. Kunwari lang na ayaw niyang gumastos ka para makonsensya ka at bibilhin mo rin para sa kanya. Ang taong masama ang iniisip tingin sa lahat ng bagay ay masama rin. Manager Gao, ipakita mo sa akin ang mga bahay nyo na higit sa 20 milyong dolyar ang halaga. 20 milyon? Ito po. Chu Fan, sapat na ang mahigit 5 milyong dolyar. Kailangan mong malaman, kahit ako, ang mahigit 20 milyong dolyar ay hindi basta-bastang mailalabas na lang. Ano, President Bai? Sabi ko na nga ba, puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Gusto ka lang niyang perahan. Manager Gao, bakit wala pa rito ang floor plan? Kayo ba sa Shenkiang Group? Ay wala man lang kahit isang bahay na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar? Meron po. Hindi lang po kami may 20 milyong dolyar, meron din kaming isang espesyal na villa, 50 milyong dolyar ang halaga. Kaya lang po. Chu Fan, dapat ay alam mo ang limitasyon mo. Chu Fan, huwag ka nang magpanggap. Kalimutan mo na ang 20 milyon. Kung makakalabas ka lang ng 200,000 dolyar, itong 20 milyong dolyar na bahay, ay ako na si Kiao Xiaokun ang bibili para sa iyo. Chu Fan, tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag na nating pag-usapan ng 20 milyong dolyar. Kahit 200,000 dolyar lang ang mailabas mo, itong bahay na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar, bibilhin ko na para sa iyo, Kiao Xiaokun. Ay nako, Kiao Xiaokun? Hindi ko naman sana balak maging maramot, pero ikaw na mismo ang nagbigay sa akin ng ganitong pagkakataon. Bakit, Chu Fan? Natatakot ka ba? Hindi ka na makapanggap? Ano ang dapat kong ikatakot? Ang inaalala ko lang ay baka hindi mo tuparin ang usapan? Dahil noong humiram ka sa akin ng 30 milyong dolyar, nagawa mo pang sabihing pambayad utang iyon nang walang konsensya. Narito si President Bai ngayon, kahit gustuhin ko pang bawiin ang sinabi ko, mahirap na itong gawin. May 50 milyong dolyar sa loob ng card na ito, kahit 200,000 lang ang mailabas niya, itong pinakamarangyang villa, bibilhin ko para sa kanya. Kiao Xiaokun, ikaw ang nagsabi niyan. Oo, sinabi ko.
Pero Chu Fan, paano kung wala kang mailabas? Kung wala akong mailabas, kahit anong gusto mo ay gagawin ko. Chu Fan, bakit ba ang hilig mong magpanggap? Kiao Xiaokun, huwag na tayong makipagpustahan. Huwag kang ganyan. Hindi ba't ang lakas ng loob niya? Nilabas ko na ang card ko, Chu Fan. Kung wala kang mailabas, mula ngayon kapag nakita mo si Kiao Xiaokun, kailangang lumuhod ka at yumuko sa harapan ko. Pumapayag ako. At dapat kang umalis ng Jiang Province. Habang buhay kang hindi dapat magpakita sa tabi ni Bibi Bai. Chu Fan, huwag kang pumayag sa kanya. Kung hindi ako papayag, paano ako makakatira sa pinakamarangyang villa na ito? Young Master Kiao. Panoorin mong mabuti. Hindi ako payag. Paano kaya ako makakatira sa Supreme Villa? Young Master Kiao? Tingnan mong mabuti. Hindi maaari. Imposible. Imposibleng magkaroon si Chu Fan ng ganito kalaking pera. Siguradong peke ito. Dapat peke ito. Kung totoo o hindi, tingnan mong maigi. Sa isa, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000. Young Master Kiao. Young Master Kiao. Young Master Kiao. Chu Fan, paano ka nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Kinita ko iyon mula sa binigay mong CEO package. Mula sa higit 2,000 dolyar na package, kumita ka ng higit 20 milyong dolyar. Haha, Bai Huashan. Hinding-hindi mo maiisip na may 10,000 beses na kapalit ang pagiging matipid ko. Nananaginip lang ako, di ba? Hindi pwedeng matalo ako kay Chu Fan ng isang villa. Gising na ba ang tao? Manager Gao, bakit hindi mo pa iswipe ang card? Naghihintay na ako para lumipat sa Supreme Villa. Sandali lang po, sir. Ipoproseso ko na po agad. Galit na galit ako. Chu Fan, nagawa mo pa akong lokohin. Hindi kita niloko. Hindi ba't ikaw, Young Master Kiao, itong lumalapit para ibigay sa akin ang villa? Ikaw. Ako. Young Master Kiao. Young Master Kiao. Young Master Kiao. Xiaokun, dapat mo ring ingatan ang iyong kalusugan. Baka masayang ang iyong kabataan. Chu Fan, hindi pa tayo tapos? Tingnan lang natin ang susunod na mangyayari. Tara na, alis na tayo. Ay, Young Master Kiao, ang card niyo po. Ay, Young Master Chu, maupo muna kayo rito at magpahinga. Young Master Chu, kukunin ko lang po ang mga susi at mga papeles. Lilinisin pa po muna namin ang mansyon. Sa loob ng 10 araw, maaari na po kayong lumipat. Nagtagumpay ang pagtitipid ng 50 milyong dolyar. Nagsisimula na ang 10,000 beses na balik, kinakalkula na ang kabuuan. Ang kabuuang halaga ay 500 bilyong dolyar. Dahil sa sobrang laking halaga, hindi ito maibabalik bilang cash. Mag-a-update na ang system. Ang oras ng pag-update ay 2 oras. Nag-update ang system? Anong nag-update? Ang ibig kong sabihin, yung titirhan kong bahay ay mas lalong pinaganda. Huy, Manager Gao, pagkatapos ng 10 araw, diretso na akong kukuha ng susi para lumipat, ha? May gagawin pa ako ngayong araw, una na ako. Sige po, walang problema. Ito po ang card ko. Kapag may kailangan po kayo, kontakin niyo lang po ako agad. President Bai, tara na, may asikasuhin pa ako ngayong araw. Ingat po kayo. Hindi ko akalain na ganun lang kadali na maging bilyonaryo. Pagkatapos mag-update ng system, ano na kaya ang mababago? Walang hiyang nilalang. 50 milyong dolyar na wala na lang ng ganoon. Tay, sinong mag-aakala na ngayong hirap na ang pamilyang Chu at ang Chu Fan ay umaasa na lang sa pagtitinda ng isda para mabuhay ay magkakaroon pa rin sila ng ganito kalaking pera? Napakatanga mo. Hanggang ngayon ay wala ka pa ring alam sa nangyayari. Wala akong alam? Tay, ano pong ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Malinaw na sina Eldest Miss Bai at Chu Fan ay nagsama para gawan ka ng patibong. Hinihintay lang nila na mahulog ka rito. Chu Fan, bakit ka ba nagpapanggap? Kiao Xiaokun, hindi kami tataya. Chu Fan, huwag kang pumayag sa kanya. Naalala ko na, parang gawa-gawa nga lang talaga nila ang lahat. Pero ang tangang Chu Fan na yan, matapos sirain ang kasunduan nila ni Eldest Miss Bai noon, pinili niya ang Xiaoqing niya. Dapat ay galit na galit si Eldest Miss Bai sa kanya. Pero bakit magkasama na naman sila? Ang pamilyang Kiao natin at ang pamilyang Bai sa Jiang Province ay pantay na ang lakas ngayon. Pareho nating gustong sakupin ang isa't isa. Ang pamilyang Bai ay siguradong susuportahan ang kahit na sino. Nakakalaban sa pamilyang Kiao natin. Tay, anong gagawin natin? Ang pamilyang Bai, nag-iisa lang ang kanilang anak na si Bai Hushan. Kung makukuha mo ang Eldest Miss Bai, ang dalawa nating pamilya ay magiging iisa na, di ba? Pero, hindi ba't nagustuhan ko kamakailan lang si Xiaoqing niya?
Babaeng tinapon na ni Chufan, ituturing mo pa rin kayamanan. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara kay Bai Huashan. Isang babaeng ayaw na ni Chufan, tapos itinuturing mo pa rin kayamanan. Nararapat ba siyang ihambing kay Bai Huashan? Tay, ngayong sina Chufan at Bai Huashan ay magkasama dahil sa ating pamilyang Kiao, gusto ko man si Bai Huashan, hindi naman ako makasingit. Wala ka bang utak? Paano ako nagkaroon ng anak na kasing bobo mo? Ngayong sira na ang reputasyon ni Chufan sa publiko? Si matriarka ng pamilya Bai kaya ay papayag sa kasalang ito? Kailangan ko pa bang ituro sa iyo ang simpleng bagay na ito? Ang ibig niyo po bang sabihin ay pwede nating lubusang dungisan ang pangalan ni Chufan para kamuhian siya ni pamilyang Bai? Xiao Kun, tuturuan kita ng isa pang teknik ngayong araw. Kapag hindi mo natapos ang iyong kaaway, ikaw ang mapapahamak, kailangang ubusin ang kalaban hanggang sa ugat. Xiao Kun, anak, ngayong araw ay tuturuan kita ng isa pang teknik. Kung hindi mo tatapusin ang kalaban, ikaw ang mapapahamak. Dapat ay ubusin mo sila ng lubusan. Dahil kung napaalis mo siya noon pa, hindi na sana nangyari ang mga ito. Hindi sapat ang paninira lang sa kanya. Gusto ko ang pangalan ni Chufan. Dito sa Jiang Province ay kamuhian ng lahat at tuluyang masira. Tama iyan. Kung hindi makuha sa harap-harapan, daanin mo sa patago. Ikaw talaga, masyado ka pang hilaw. Huwag kang mag-alala, magbasa-basa ka pa. Buksan mo sa pahina ng 134. Ang ganda bilang pain? Hindi pa sapat. Tingnan mo rin ang pahina na 84. Sinoin ang kaniyang pundasyon? Nakuha mo ba? Opo, tiyak na walang matitira kay Chufan. Tagumpay ang pag-upgrade ng system. Matagumpay ang 10,000 beses na pagbabalik. 500 bilyon. Mangyaring pumili ng mode ng pagbabalik. 100 bilyong dolyar na cash at mga stocks. 100 bilyong dolyar na cash at mga properties. 100 bilyong dolyar na cash at mga sinaunang gamit at sining. Sa mga gamit na ito, magbabago na ang ihip ng hangin sa Jiang Province. Ang utang sa pamilyang Kiao, panahon na para maningil. Napasok na ang 100 bilyong dolyar sa account mo. Ang mga properties ay makukumpleto ang pagpapadala sa loob ng 10 araw. Bukas na ang function para sa pagpapalakas ng pangangatawan sa bawat 100 milyong magagastos, madaragdagan ng 1 puntos ang lakas mo. 100 milyon? Ang mahal naman. Itaas ito ng 10 puntos. Grabe. Tumaas ng doble ang lakas ko. Chufan, mamili tayo at manood ng sine. Halika rito at gawin ang iyong tungkulin. Sige po. Young Young Master Master Chu. Chu. Bakit ngayon ka lang dumating? Oo nga naman. Sino ba kayo? Young Master Chu. Anong drama ito? Hindi ba kaming magkapatid ang niyaya mo rito? Kaming magkapatid ay matagal nang naghihintay sa iyo. Hep-hep mga binibini, tiyak na nagkakamali kayo. Akong si Chufan ay walang perang panyaya sa inyo. Naku, Young Master Chu, ano ba ang tingin mo sa aming magkapatid? Kami ba yung tipo ng taong pera-pera lang ang habol? Parang ganoon na nga. Ay naku, nakakainis ka, Young Master Chu. Napakasama mo, Young Master Chu. Tama na, tama na. Ang galing mo, Chufan. Wala kang hiya. Wala ka na talagang pag-asa. Napakahusay mo talaga, Chufan. Wala kang hiya.
wala ka na talagang pag-asa. Aba, sandali lang. Sino-sino ba talaga kayo? Sino ang nagpadala sa inyo rito? Yang Master Chu, huwag ka nang magalit. Sumama ka na sa amin at dahan-dahan naming sasabihin sa'yo. Tara na, Chu Fan. Kundi kaming dalawa ng kapatid ko ay sisigaw na hinaharas mo kami. Ang mambastos ng babae sa kalsada ay pwedeng ikulong sa bilangguan. Grabe talaga kayo. Sandali, hindi ganoon. Kayong dalawa na magkasama ay humihingi ng $5,000? Sobrang mahal naman yan. Hindi po, kami ay. Nagkakamali kayo ng taong hinahanap. Ako na si Chu Fan, ay isang disenteng tao, kaya hindi ako makikisama sa mga kung sino-sinong tao para gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Ikaw, Anong ikaw? Nakikita ko na kayong dalawa ay sadyang magaganda naman. Pero bakit lagi kayong nasa maling landas? Kung gusto ninyong kumita ng pera, maaari naman. Pero dapat sa tamang paraan. sige. Mahusay ka. Alis na tayo. Sus, iyon lang pala. Ayos ka rin, Chu Fan. Napakaswerte mo sa babae. Kahit lugmok ka na, nagawa mo pang makipaglandian sa dalawa? Hindi ko na kaya iyan. Hindi ko rin alam kung bakit. Ngunit may nakatunog yata sa balita na makikipag-date ako kay eldest Miss Bai, mukhang binibiktima. Nila ako. Mabuti at alam mo. Ganyan talaga kapag nabulag ka noong una, Chu Fan. Tara na, manood na lang tayo ng sine. Mabuti naman at alam mo, sadyang si Chu Fan lang ang nabulag sa katotohanan noon. Tara na, manonood na tayo ng sine. Sige. Nasaan ang mga tiket? Anong tiket? Siyempre, manonood tayo ng sine kaya dapat may tiket. Hindi ka ba bumili ng tiket? Siyempre naman. Kapag manonood ako ng sine, posible bang hindi ako bumili ng tiket? Sa sobrang matipid ko, nasanay na akong maging ganito. Teka lang, hindi. Isang tiket lang ba ang binili mo? Oo naman. Hindi ba't ikaw ang nagsabi kahapon? Nasagot mo ang lahat ng gagastusin natin. Para sa tiket mo, siyempre ikaw ang dapat bumili niyan. Ang isang napakagandang babaeng tulad ko ay sasamahan kang manood, tapos ako pa ang pabibilihin mo ng sarili kong tiket? Pakinggan mo ang sinasabi mo. Eldest Miss Bai, ikaw ang manonood ng sine? Kung hindi ikaw ang bibili, sino ang bibili? Isipin mo na lang na isa kang taong may bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Bakit ang kuripot mo naman? Ako kuripot? Sinasabi mong kuripot ako? Sige, bibili ako. Chu Fan, kung lalabas pa ulit ako para samahan kang manood ng sine, hindi na Bai ang apelyido ko. Bai Huashan? Matagumpay ang pagkakakuripot ko. $60 at naging $600,000 na ito. Pero, ngayong nakakatipid na ako sa ganitong maliliit na halaga, parang wala na rin itong gaanong halaga para sa akin. Bakit hindi ka pa lumakad? Huy, galit ka pa rin ba? Isang tiket lang naman sa sinihan yon. Kailangan ba talagang maging ganyan? Tingnan mo nga yung pagiging madamot mo. Kung gusto ko lang manood ng sine, ang lahat ng mayayaman sa buong probinsya ng Jiang ay handang bilhin ang buong sinehan para lang maanyayahan ako. Pero ikaw, inimbitahan mo akong manood ng sine? Tapos pinabayad mo pa ako ng sarili kong tiket, tapos sasabihin mo pang madamot ako. Hay nako, sige na, sa susunod ako na ang manlilibre sa iyo. Eldest Miss Bai, huwag ka na magalit. Chu Fan, galingan mo ang panunuyo dahil hindi kita papatawarin ng ganoon kadali. Talaga lang, Chu Fan. Oo, Lola, magkano po ang 1 kilo nitong bawang? Bibilhin mo ba? Ibibigay ko na lang sa iyo ng $4. 10 po, ang mahal naman. Hindi 10, $4 lang. 14, Hindi 14, kundi 4 lang. 24? Hindi. Lola, magkano po ba talaga ang kilo nitong bawang nyo? 4. $4. Lola naman, ang bilis naman tumaas ng presyo, $44 na agad. Lola, napakabilis naman tumaas ng presyo, $44 na ito. Hay. Hindi $44, $4 lang po. 74. Lola, pwede ka naman kumuha ng direkta, pero binibigyan mo pa ako ng 1 kilong bawang. Chu Fan, pati inosenteng tao ay inaapi mo. Tao ka ba talaga? Paano ko naging inaapi ang tao? Masyado itong mahal kaya hindi ko maiwasang magsalita. Malinaw na ang sinasabi niya ay, Hindi ba $74 ang benta rito? Ayan na nga. Sige na, hayaan mo na. Hindi ko na ito ibebenta. Ibibigay ko na lang sa iyo. Kung ganoon ay hindi na ako. Magpapaalam pa. Huwag na. Kunin mo na ito at umalis ka na. Matagumpay ang pagtitipid.
$944,000 dolyar, pumasok na ang bayad na may 100 beses na dagdag. Chufan, magpakatao ka naman. Dati ay iniisip ko na, kahit medyo sobra ang pagiging bukas palad mo, mabait ka pa ring tao, hindi ko akalain na ngayon ay nagsisimula ka ng mang-api ng mga inosenteng tao. Chufan, umayos ka naman. Dati akala ko na kahit medyo tanga ka pagdating sa pera, mabait ka namang tao, pero hindi ko akalain na ngayon, nagawa mo ng mamerwisyo ng inosenteng tao. Siya mismo ang nagsabi na $94 Hindi po, $4 lang po. Hay! Sige na nga. Ako itong si Chufan. Hindi naman ako madamot na tao. Lahat ng gulay na ito, $9,400. Babayaran ko lahat. $9,400. Malamig na ang panahon, Lola. Umuwi na po kayo ng maaga para magpahinga. Sige po. Alis na kami. Sandali. Kung gagawa ka ng mabuti, bakit kailangan mo pang gawin yon? Dapat ay ibinigay mo na lang ng diretsyo ang pera kay Tiwa. Ito ang hindi mo naiintindihan. Ang tawag dito ay pagbili, yung sa iyo, limos. Kahit pag gumagawa ka ng kabutihan, kailangan mo pa ring rumespeto sa dangal ng matanda. Mabuti naman at may natitira ka pang konsensya. Alam nyo ba? Itong bawang ay maganda sa katawan. May ilang tao kasi dyan na mabilis mag-init ang ulo, kailangan nila ng bawang para mahimasmasan. Walang hiya ka, Chufan. Aray! Ikaw talaga? At isa pa, ngayong may $10 milyong ka na, huwag ka nang magsuot na parang tindero ng isda. Ayusin mo ang sarili mo bukas at sumama ka sa akin pa uwi. Anong gagawin ko sa pamilyang bay? Nakatira ka na sa villa na nagkakahalaga ng $50 milyong. May karapatan ka na na sumama sa akin para makilala ang mga magulang ko. Wala ka talagang utak. Pa, ginawa ko lang naman po ang utos ninyo. Bakit niyo po ako sinisisi? Sinabi ko na akitin mo siya. Pero gumamit ka ng 2 ganoong tao para lang hiyain si Chufan. Sino ba ang hindi mapapahiya sa ginawa mo? Pa, paano kung humanap pa ako ng 2? Ako ay... Naku po, bakit ba nagkaroon ako ng ganitong anak na estupido? Kahit humanap ka pa ng 10 ngayon, paniguradong hindi na maniniwala si Bepig. Bye. Pa, ano na po ang gagawin natin ngayon? Elder Kiao, huwag kang mag-alala. Mayroon akong isang plano na makakasira sa kanyang reputasyon at siguradong kamumuhian ni Bebe. Bye si Chufan. Sige. Aha, magaling. Ang utak mo ay talagang maasahan. May karapatan kang maging parte ng mga tauhan ni Pamilyang Kiao. Pa, hindi ba po sabi niyo sa akin si Bai Hua ay? Hindi siya maaaring maging asawa sa Pamilyang Kiao, pero ang maging katulong mo. Hindi ba mas ayos iyon? Nag-imbestiga na po ako. Pupunta tayo bukas sa Pamilyang Bai. Young Master Kiao, maghanda ka na rin. Sa oras na iyon, bibigyan natin siya ng malaking sorpresa. Kiao Xiaokun, anong ginagawa mo rito? Puasyan, paano ka magsalita? Si Xiaokun ang magiging manugang ng pamilya Bai sa hinaharap. Matriarch, ano po ang ibig ninyong sabihin? Gusto niyo po ba talaga na pakasalan ko ang taong gaya ni Kiao Xiaokun? May malalim na pundasyon ang pamilya Bai at tayo ay mayaman at makapangyarihan. Habang si Xiaokun naman ay gwapo at mahusay, kaya bagay na bagay kayo sa isa't isa. Higit pa roon, ang kontratang dinala ni Xiaokun para sa pamilya Bai ay nagbigay sa atin ng 30% diskwento. Sa ipinakita niyang tapat na layunin, syempre, siya ang pinakamainam na mapapangasawa para sa pamilya Bai. Bebe, Bai, basta't magsama ang ating pamilyang Bai at Kiao, ang pag-iisa ng 2 makapangyarihan ay siguradong magdodomina sa Jiang Province at tayo ang magiging pinakamalaki sa mundo ng negosyo. Kailangan ba ng pamilya Bai na makipagtulungan sa inyo? Habang nandito ako, bago lumipas ang 3 taon, ako bilang si Bai Group ay siguradong magiging pinakamayamang tao sa Jiang Province. Kailangan ba ng pamilya Bai na makipagtulungan sa inyo? Hanggat narito ako, sa loob ng hindi hihigit sa 3 taon, sisiguraduhin ko na ang Bai Group ay magiging pinakamayaman sa Jiang Province. Tama na! Hindi ito isang laro na maaari mong pakialaman. At sa mga darating na araw, ay kailangan mo nang maghanda. Ayusin mo na agad ang kasal para matupad na ang isa sa mga hiling ko. Matriarch, tinanong niyo po ba ang opinyon ko tungkol dito? Hindi mahalaga ang opinyon mo. Basta't makapagbibigay ito ng kita sa pamilya Bai, kahit na ipakasal ka pa sa Young Master Kiao, o kahit ipakasal ka pa sa isang pulubi, wala kang magagawa kundi ang magpakasal. Hindi ako magpapakasal. At kung sakali mang magpakasal ako, sa taong pinili ko lamang ako magpapakasal. Pasok. Bakit siya narito?
Matriarch. May kasunduan kami ni Chufan para sa kasal, at kung sakaling may ikakasal man, kami iyon ni Chufan, hindi para sa ibang tao. Bai Huashan, noong iniwan niya ang kasunduang iyon, ginawa niyang katatawanan ang pamilya Bai sa buong Jiangsheng. Ngayon, bangkarote na ang pamilya Chu at gusto pa niyang pumasok sa pamilya Bai. Nananaginip siya. Matriarch, may narating na rin naman si Chufan, mayroon na siyang 10 milyong dolyar na ari-arian. Kapantay na siya ng ating Bai Group. Bakit hindi pwede? Bye. Kung may pera man o wala, hindi naman iyon mahalaga. Kaya lang ang taong ito, hindi ba dapat mayroon siyang maayos na karakter? Kiao Xiaokun, ano ang ibig mong sabihin? Nabalitaan ko na itong si Chufan, habang nasa labas, ay nakikipaglandian sa maraming babae, mayroon silang malisyosong relasyon. Naipaliwanag na ang sitwasyong iyon, may mga tao lang na sumisira sa dangal ni Chufan. Baka nagawa nila iyon ng isang beses, pero hindi nila iyon magagawa habang buhay. Base sa alam ko, may asawa at anak na si Chufan. Ano? Totoo ba ito? Wala akong asawa at anak. Naku po, Matriarch. Totoong-totoo po ito. Inabandona ni Chufan ang pamilya niya dahil gusto niyang pumasok sa pamilya Bai para maging linta na umaasa lang sa inyo. Ang isang tao, kapag nawalan na ng prinsipyo, ano na ang pinagkaiba niya sa isang hayop? Huashan, pinapayuhan kita na imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Hindi totoo iyan. Kiao Xiaokun. Dahil lang sa mga sinasabi mo, gusto mo na akong pagmukaing isang masamang tao na walang dangal? Pinagmumukha kitang masama? Chufan, alam mo sa sarili mo kung ginawa mo ito o hindi. Chufan, noon ko pa alam na hindi ka mabuting tao. Isang hamak na tindero ng isda na gustong pumasok sa pamilyang Bai para lang umasenso ang buhay at ang lakas pa ng loob na maging walang hiya. Matriarch, totoong wala akong kinalaman po. Mag-isa lang ako ngayon. Wala akong asawa o mga anak. Siyempre, dahil mag-isa ka na ngayon. Alam mong nakadikit ka na sa young Mistress Bai, kaya pinalayas mo na ang asawa at anak mo. Pagkatapos mong gumawa ng gawaing masama, baka natutuwa ka pa sa sarili mo at iniisip mong ang lahat ay naluloko mo pa, ano? Chufan, totoo ba ang sinasabi niya? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. At wala akong anumang kasinungalingan. Tingin ko ay ayaw mo pa ring umamin hanggat hindi ka napaparusahan. Matriarch, may tao po sa labas na gustong makita si Chufan. Gustong makita ako? Chufan, walang hiya ka. Chufan, napakawalang puso mo. Ano? Chufan, talaga bang papabayaan mo na lang kaming mag-ina, tama ba? Ito. Ano ba ang nangyayaring ito? Sino ka ba? Siyempre asawa niya ako. Hindi. Itong binibini na ito, baka nagkakamali ka lang ng tao? Pwede mo namang sabihin iyan ng maayos, huwag kang mananakit o humawak sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ayaw mo lang talagang managutan, hindi ba? Hindi po. Ayusin mo ang pananalita mo. Sino ang pinabayaan ko? Isisilang na ang anak mo. Tapos ay binabaliwala mo lang kami, itatakwil mo ang dati mong asawa, at magpapakasal sa iba. Kung hindi ikaw ang lalaking walang puso, sino pa? Matriarch, bebe? Bai, nandito na sa harapan niyo ang tao? Hindi pa ba kayo naniniwala niyan? Napakalaking kahihiyan ito sa pamilya. Bai Huashan, iyan ba ang lalaking napili mo? Puro na nga kasinungalingan ang lumalabas sa bibig niya. Ang dami pang babaeng naperwisyo. Huwag mong sabihin sa akin, hahayaan mong ang silang tatlo ay pumasok sa pamilyang Bai. Umasa na lang sa atin habang buhay. Matriarch, makinig ka sa aking paliwanag. Hindi, pakinggan mo ako. Seryoso ako. Matriarch, pakinggan mo ang palusot ko. Ay hindi, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi na kailangan. Masyadong maliit ang aking pamilyang Bai. Hindi kasya ang isang tulad mo na young Master Chu dito. Mas mabuti pang ang sarili mong problema ang ayusin mo muna. Chufan, lalaban ka pa sa akin. Masyado ka pang hilaw. Chufan, ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Ano pa ang dapat kong ipaliwanag? Hindi ko nga siya kilala. Hindi mo ako kilala? Chufan, noong nanliligaw ka pa sa akin, hindi iyan ang mga sinasabi mo. Araw-araw, sinasabi mong ako ang buhay mo, na ako ang mahal mo. Pero ngayon, manganganak na ako. Magpapanggap ka pang hindi mo ako kilala? Maging ang sarili mong asawa at anak ay ayaw mong kilalanin. Chufan, napakasama mo talagang tao. Ang tindi mo rin, Chufan. Nagkamali ako noon. Maling tao ang pinagkatiwalaan ko. Hindi totoo iyan. Siguradong siya iyan. Ayaw lang niyang makitang magpakasal kami ni Bai Group. Kaya naghanap siya ng taong sisira sa pangalan ko. Ay naku, Chufan, hindi mo na nga inamin ang pagkakamali mo. Ako pa ang gusto mong baliktarin? Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Talagang hindi ko siya kilala. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Ganito na kalaki ang tiyan ko. Sa tingin mo ba ay nagsisinungaling pa ako? Bilang isang babae, sa tingin mo ba, itataya ko ang dangal ko para lang pagbintangan ka? Chufan, di ko akalain, napakalupit mo pala. Balak mo kaming iwan ng magiging anak mo. Chufan, hindi ko akalain na magagawa mong maging ganito kalupit at basta na lang iiwan kaming mag-ina. Kung sinasabi mo na asawa kita, dapat ay may maipakita kang pruweba, di ba? Siyempre mayroon akong ebidensya. Ikaw si Chufan, ang panganay na anak ng pamilyang Chu, makapangyarihan at mayaman.
Dati mo akong nililigawan, at noong hindi ako pumayag, pinilit mo akong... Nagawa mo ang ganyang bagay, Chufan. Hindi ka talaga tao. Huwag kang matakot, sabihin mo lang kung ano ang hinaing mo. Ako, si Kiao Xiaokun, ang bahalang rumesolba nito para sa iyo. Pagkatapos niyon ay napilitan na lang akong sumunod sa kanya. Kahit pa nabaon sa utang ang pamilyang Chu, hindi ko pa rin siya iniwan. Hindi ko akalain, sasaktan niya lang pala ako. Kamakailan lang ay para lang makalapit kay eldest Miss Bai, itataboy niya pa ako sa lansangan. Ako, si Pamilyang Bai, hindi ko papayagan ng isang masamang taong tulad niyan na pumasok sa aking Bai group. Ako si Chufan, at wala akong ginagawang masama. Kung totoo mang ginawa ko iyon, hayaan ninyong parusahan ako ng langit, at maglaho na ako ng tuluyan. Pinapayuhan ko ang lahat na lumayo muna sa kanya para kapag may kidlat na tumama sa kanya, hindi kayo madamay. Ikaw. Anong ikaw? Chufan, kapag may nagawang mali ay dapat umamin at handang harapin ang parusa. Nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, hindi ka pa rin ba aamin? Sige. Umaamin na ako. Sige, inamin ko. Anong sinabi mo? Talaga bang... Ang Pamilyang Bai namin ay hindi papayagan ng isang taong walang delikadesa na pumasok dito. Mga tao, lumpuhin ang mga binti niya at itapon sa labas para maparusahan. Matriarch, huwag po muna kayong magmadali. Siguradong may pagkakamali lang po rito. Inamin na niya mismo at ipagtatanggol mo pa siya? Inaamin kong ang kuwentong ito ay mahusay ang pagkagawa. Anong ibig mong sabihin? Dahil kilalang kilala mo pala ako, mayroon akong balat sa aking braso. Siguradong alam mo kung nasaan iyon, di ba? Nandito lang iyon. Ay hindi, mali pala. Nagkamali ako ng alaala, sa kanang kamay pala. Teka, paanong nangyari ito? Ay, mali pala uli. Nagkamali ako, parang ang balat ko ay nandoon yata sa binti ko. Oo, tama nga. Nasa binti nga iyon. Masyado lang akong natakot kanina, kaya mali ang nasabi ko. Wala talaga akong kahit anong balat sa katawan. Hindi ito maaari. Pinaglalaruan mo ba ako? Hindi ka ba naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, huhubad ako para makita mo. Anong masasabi mo ngayon? Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Young Master Kiao. Ito po kasi... Ikaw, bakit ka tumitingin sa akin? Nagawa mo pang mandaya rito sa Pamilyang Bai. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, paparusahan talaga kita. Iligtas niyo po ako, Young Master Kiao. Hindi ba't sabi mo noon? Tama na. Dinala kita rito dahil nais lang kitang bigyan ng hustisya. Binaliwala mo na nga ang tiwala ko. Ngayon ay idadamay mo pa ako. Young Master Kiao, wala pa naman siyang sinasabi. Bakit parang nagmamadali ka? Baka kasi maistorbo ang pakiramdam ni Matriarch. Ang manlolokong gaya niya, na puro kasinungalingan, kung hahayaan siyang manatili rito, kung ano-ano pa ang sasabihin niyan, dapat na siyang paalisin agad. Umalis ka na rito. Hindi pa tapos ang investigasyon. Paano siya hahayaang makaalis? Tama na, hindi pa ba sapat ang gulo rito sa Pamilyang Bai? Pero malinaw naman na siya ang... Tumahimik ka. Dahil kay Chufan, naging magulo ang lahat dito sa Pamilyang Bai, ginagawa niyo ng katatawanan ng Bai group sa lahat. Sige na. Itigil na natin ito rito, huwag na itong babanggitin uli. Matriarch po, mali po ang naging pagtitiwala ko sa manloloko, humihingi po ako ng paumanhin sa Pamilyang Bai. Tungkol sa proyekto natin, wala na akong mukhang maihaharap sa Pamilyang Bai para ituloy pa ang ating pakikipagtulungan. Aalis na po ako. Teka, sandali, Young Master Kiao. Young Master Kiao. Matriarch, sa pagkakataon na ito, napatunayan na siguro ni Matriarch ang kawalan ko ng kasalanan, di po ba? Anong silbi ng pagpapatunay na wala kang kasalanan? Alam mo ba kung gaano kalaking proyekto ang dala ni Young Master Kiao na nagbigay sana ng malaking kita sa Pamilyang Bai? Ngayon ayos na. Wala na kaming napala. Dahil pinalayas mo si Young Master Kiao, ang lugi na ito para sa Bai Group. Sinong magbabayad? Ikaw ba? Matriarch, wala rin pong kasalanan si Chufan. Ang Kiao Xiaokun na iyon ang nagbintang sa kaniya ng walang basehan, kaya nangyari ang gulo na ito. Walang kasalanan? Hindi lalapitan ng langaw ang itlog kung walang lamat. Bakit hindi sila nagbintang sa iba at siya lang ang pinaginitan? Matriarch. Sige na. Alisin mo na rito ang malas na iyan. Sandali pa lang siya rito sa Pamilyang Bai. Nawalan na agad ang Bai Group ng $1 milyong. Kung mananatili pa siya rito, mas lalo lang lalala. Pero? Anong pero? Kung magsasalita ka pa, sumama ka na rin sa kaniyang lumayas. Nadadamay ka patuloy at pinalayas din ni Matriarch. Sabi lang yon ni Matriarch dahil galit siya. Kapag humupa na ang galit niya sa mga susunod na araw, magiging ayos din ang lahat. Si Yanga pala, kaarawan na ni Matriarch sa mga susunod na araw. Sumama ka sa akin sa auction at pumili tayo ng antigo para kay Matriarch bilang regalo sa kaarawan niya. Lahat ng ito ay dahil sa magaling mong plano. Dahil dyan ay naging katawa-tawa ako sa harap ni Matriarch. Napahiya talaga ako. Young Master Kiao, hindi ko rin po alam na magiging ganoon kahusay si Chufan. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Sa posisyon ko bilang Young Master Kiao, matatalo lang ba talaga ako sa isang mabahong tindero ng isda? Huminahon po kayo, Young Master Kiao. Paano ako hihinahon? Kapag kumalat ang balitang ito, saan ko na lang ilalagay ang mukha ko? Young Master Kiao, mayroon pa po akong ibang paraan. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa iyo? Hindi ko po inakala dati na magiging napakaswerte ng lalaking iyon.
at nagawa niyang makabawi. Pero, malapit na ang kaarawan ni Matriarch. Basta't doon sa selebrasyon ay matalo niyo si Chu Fan, siguradong sa paningin ni Matriarch, ay mawawala na ang halaga niya. Totoo ba? Sa ngayon, tiyak na sina Bai Huashan at Chu Fan ay namomroblema na para sa regalo. Ang pinakamalaking auction house sa Jiang Province ay magbebenta ng mga antigong gamit. Siguradong pupunta sila doon. Pagdating ng oras na iyon, kailangan nyo lang mabili, Young Master Kiao, ang pinakamahal na regalo para kay Matriarch. Alam naman nating pera ang mahalaga kay Matriarch, kaya sa oras na iyon, paniguradong kayo lang ang papaboran niya at hindi na niya papansinin ng iba. Magandang plano yan. Chingya, maasahan ka talaga. Ako ay siguradong mananalo. Narito na si eldest Miss Bai. Uy, hindi ba si Young Master Chu ito? Ang seguridad dito ay talaga namang napakasama. Bakit kung sino-sino na lang ang nakakapasok dito? Tama ka. Binababa nila ang kalidad ng subastang ito. Chu Fan, nagkakamali ka yata ng pinuntahan? Ang dapat na pinuntahan mo ay ang kusina sa likod, di ba? Ha 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 ha. Marahil si Chu Fan ay nakasama lang kay eldest Miss Bai, kaya siya nakapunta sa ganitong mamahaling lugar? Ano bang amoy iyan? Hoy, Chu Fan, sa susunod na pupunta ka, maligo ka naman. Ikaw, dahil sa iyo, nangangamoy isda na ang buong lugar. May hindi pa po kayo alam tungkol sa dalawang ito. Hindi na nagbebenta ng isda si Young Master Chu dahil ngayon ay may kaunti na siyang ipon. May hindi alam kayong dalawa, hindi na nagtitinda ng isda si Young Master Chu ngayon. Mayroon na siyang maliit na ipon. Ay naku, bago pa nalugi si Young Master Chu, ang pagpunta sa ganitong lugar ay parang baliwala lang sa kanya dati. Ngunit ngayon, kahit pambili lang ng tiket, baka naubos na ang buong kayamanan mo. Sa kakarampot na ipon, akala mo ba ay kahanay mo na kami rito? Tama. Isda man na nabuhay muli. Isda pa rin ito, di ba? Hahaha. May problema ba kayo sa mga tauhan ko? Hehe, wala po. Mabuti na iyon. Ang lalaking si Chu Fan, balak pa niyang bumili ng mga antigo para makuha ang loob ni Madam. Ngayong araw sisiguraduhin kong wala siyang makukuha. Ito ang Boshan sensor. Ang hitsura at estilo nito ay kinakailangan munang personal na kumpirmahin ng hari bago ito malikha. Napakaganda ng kalidad nito, talagang katangi-tangi. Ang panimulang presyo, $180,000. $100,000. $170,000. $500,000. $500,000 para sa unang tawag. $500,000 para sa pangalawang tawag. Sold. Ang lalaking ito, balak niya yata na kunin ang lahat ng antigo para wala na akong makuha, ha? Gaya nga ng sabi nila, bali wala ang kayamanan mo kung wala kang kahit isang piraso ng June porcelain. Ang porselanang ito ay may napakalinaw na katangian, makintab ang bawat detalye, isa itong obra maestra. Ang panimulang presyo, $50 milyong. Hindi ba ito ang pag-aari ko sa pamilyang Chu? Alam ko na. $60 milyong. $60 milyong at $1. Hahaha. Pasensya na po sir, $1 milyong po ang minimum na dagdag. Sige na nga. $61 milyong. $70 milyong. $71 milyong ang tawag ko. $80 milyong. $81 milyong. Ikaw, $90 milyong ang tawag ko. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Ikaw, $70 milyong ang iaalok ko. Ibibigay ko na iyan sa'yo. Ganyan talaga si Young Master Kiao. Napakalaking halaga ng $70 milyong, pero hindi man lang siya kumurap. Tama ka. Ang $70 milyong na iyan para kay pamilyang Kiao ay barya-barya lang para sa kanya. Chu Fan, sumagot ka. Bakit hindi ka na nakasagot? Napakayaman talaga ni Young Master Kiao. Ilibis ko na lang ang sarili ko sa iyo. Ako, si Chu Fan, ay kusang susuko na. Ayaw ko na niyan. Sa kalitang yaman mo, lalabanan mo pa ako? Tingin ko nga, kahit ubusin mo pa ang lahat ng ipon mo, hindi mo pa rin kayang bayaran ang ganyang halaga, di ba? Tapos na ang bentahan. Young Master Kiao, napakamahalaga ng June porcelain na ito, pumunta na po kayo sa likod para suriin ang kagamitan. Young Master Kiao, napakahalaga ng seramikang June. Maari po kayong pumunta sa likod para suriin ang produkto. Ano na ang gagawin natin? Ang pinakamagandang piraso ng seramika sa araw na ito ay kinuha na ni Kiao Shaokun. Bakit hindi ka man lang nagdagdag ng tawad kanina? Ipaubaya na lang natin sa kanya. Isang piraso lang naman iyon ng seramika. Isang piraso lang ng seramika? Hindi siguro alam ni Young Master Chu kung gaano talaga kahalaga ang seramikang June, hindi ba? Nako, wala talaga siyang alam. Ang pagpapaliwanag sa kanya ay pagsasayang lang ng laway. Hay, tara na. Hanapin natin si Young Master Kiao para makita ang tunay na ginto. Para sa huling item na i-auction natin ngayong araw, ay ang tunay na obra ni Tang Yin na Painting of a Lady. Panimulang presyo, $10 milyong. Kukunin ko yan. Seramikang June pa rin? Tingnan lang natin kung hanggang kailan siya magiging kampante.
Gusto ko sanang makuha ang seramikang iyon para mapaligaya si Matriarch. Hindi ko inasahang kukunin ito ni Kiao Xiaokun. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bakit ka nagmamadali? Hindi ba nakuha naman natin ang orihinal na gawa ni Tang Yin? Naku, hindi mo talaga alam kung gaano kamahal ang seramikang iyon. Kahit isang painting pa ng magandang babae o kahit 10 pa, hindi sapat iyon. Iyan ay kung sakaling totoo ang nakuha niya. Anong sabi mo? Wala. Kahit dalhin pa ni Young Master Kiao ang seramika para sa kaarawan ni Matriarch, hindi rin naman pahuhuli ang regalo ko. Huwag ka nang mag-alala. Pero wala namang. Walang pero. Siguro sa oras na iyon, si Matriarch ay mas magugustuhan pa ang painting ko. Ha 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 ha. Chufan, sinasabi mo bang si Matriarch ay walang kakayahang kumilala ng halaga? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Sabi nga nila, balewala ang lahat ng yaman mo kumpara sa isang pirasong seramika. Kahit sino na may kaunting kaalaman ay makikita agad kung gaano kamahal ang seramika ko. Ang bulok mong painting, itago mo na lang iyan. Paano kung mamaya, hindi man lang iyan tingnan ni Matriarch? Nakakahiya lang iyon. Hay nako, tingnan na lang natin kung sino ang mapapahiya mamaya. Binabati po namin si Matriarch. Naway maging kasing lawak ng dagat ang inyong swerte at maging kasing haba ng buhay ng isang matandang puno. Mabuti. Nagagalak ako sa inyong lahat. Ha 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 ha. Mahal na Matriarch, gumastos ako ng $70 milyong para mabili ang Juneware na ito sa auction upang hilingan si Matriarch ng liwanag gaya ng araw at buwan at mahabang buhay na walang hanggan. Ay nako, hindi nga nagkamali kay Young Master Kiao. Itong mga pambihirang kayamanan na bihira lamang makita ng mga ordinaryong tao ay nakuha ni Young Master Kiao sa auction. Hay nako. Siguradong si Young Master Kiao ay gumastos ng malaki. Ha ha ha. Mahal na Matriarch, maliit na halaga lang po ang $70 milyong. Dahil kayo ang nakatatanda kay Huashan, ibig sabihin ay parang pamilya na rin po kita. Ang magpakita ng galang sa inyo ay nararapat lamang po. Hay nako, napakamaalalahanin mo talaga Young Master Kiao. Kung ipagkakatiwala ko man si Huashan sa isang taong gaya ni Young Master Kiao na bata pa ay matagumpay na, mapapanatag na po ang aking loob. Haha. Ay nako, napakamaalalahanin ni Young Master Kiao. Kung ipapaubaya ko ang Huashan sa isang katulad ni Young Master Kiao na bata pa ay matagumpay na, mapayapa na ang loob ko, haha. Mahal na Lola, masyadong maaga pa para sabihin niyo yan. Hindi niyo pa nakikita ang regalo ni Chufan. Isang hamak na tindero lang ng isda. Ano bang magandang bagay ang maibibigay niya? Ay naku Lola, tingnan nyo na lang po. Baka mamaya ay mas mahal pa ang ibigay niya kaysa sa akin? Young Master Chu, bakit hindi mo ilabas ngayon para mamangha naman ng lahat? Mahal na Lola, ito po ang orihinal na gawa ni Tang Yin na painting of a lady. Sana ay magkaroon pa po kayo ng walang hanggang biyaya. Wag na. Ang ganitong bagay ay nangangahas na magpakita sa harap ng seramika ni Young Master Kiao. Ibalik mo na lang yan sa iyo. Tanggapin niyo na po ito, Lola, ang larawang ito. Kahit hindi kasing mahal ng ibinigay ni Young Master Kiao, pero kahit paano, ito ay totoo. Tanggapin niyo na po ito, Matriarch, dahil ang painting na ito, bagamat hindi ito kasing mahal ng regalo ni Young Master Kiao, pero totoo naman ang isang ito. Anong ibig mong sabihin? Ang regalong ibinigay ko, kahit hindi ito kasing sikat ng ibinigay ni Young Master Kiao. Subalit, totoong-totoo ang isang ito, hindi tulad ni Young Master Kiao, na basta na lang kumuha ng peke para manloko. Ano? Matriarch, sa tingin ko ay sinasadya ng lalaking ito na siraan ako. Eto ka, ano ba ang alam mo tungkol sa June Porcelain? At nagagawa mo pang magyabang ng ganyan dito? Napakadalang at napakamahal ng June Porcelain na ito. $70 milyong ang ginastos ko para lang makuha ito. Lalaki, sa tingin mo ba ay mukha akong mangmang nagagastos ng pera para sa peking gamit? Wala akong sinabing ganyan. Ikaw mismo ang umamin yan. Ikaw. Kung sabihin nating hindi ko alam ang totoo sa peke, ibig mo bang sabihin ay pati si Matriarch ay nagkamali rin sa pagtingin? Matriarch, malinaw na sinasabi ng lalaking ito na wala kayong alam at hindi kayo marunong tumingin ng mahalagang gamit. Chufan, nilalait mo ako ng ganito? Anong masama ang balak mo? Malinaw na hindi mo pinapahalagahan ang buy group ko. Matriarch, nagsasabi po ako ng totoo. Tama na Chufan. Huwag ka na muling magsalita. Napakadaldal mo. Kung kailan mo gusto ay totoo. At kung kailan mo gusto ay peke. Sa isang salita mo lang. Akala mo ba ay mababaligtad mo ang katotohanan? Masyado kang mapanlin lang. Kung ano ang gusto mo, iyon ang tama para sa iyo. Dahil sa dila mong iyan, iniisip mo bang kaya mong baluktutin ang katotohanan? Kung hindi kayo naniniwala, baligtarin nyo ang seramika at makikita nyo. Baka sakali, nandun pa ang QR code na iniwan ko. Matriarch, gumastos ako ng $70 milyong para makuha ang seramikang ito at ibigay sa iyo, ngunit hinahayaan lang ng inyong pamilyang bay ang isang estranghero na maliitin at hiyain ako. Ganito ba ang ugali ng inyong pamilyang bay? Tama na. Chufan, lakas ng loob mong manggulo sa araw ng aking kaarawan para magmukha kaming katawa-tawa. Ano ba talaga ang pakay mo? Matriarch, kung may isang salita man akong isinunungaling,
Parusahan sana ako ng langit at tuluyang mawala sa mundong ito. Hindi na kailangan magsalita pa. Chufan, iniinsulto mo ba ang aking buy group na wala kaming alam? Masyadong maliit ang lugar ng buy group ko. Para sa isang gaya mong siyang Master Chu, mga tauhan. Palayasin siya sa harapan ko. Kailanman ay huwag na siyang makakatapak muli sa pamilyang Bai. Mga tao, pumarito kayo. Palayasin siya ngayon din. At hinding-hindi na muling makakatapak pa sa pamilyang Bai kahit kailan. Sandali lang po. Kung hindi naniniwala ang matriarch, tingnan niyo po ang ebidensya. Kung ang porselanang ito ay totoo, ako, si Chufan, ay kusa nang aalis sa pamilyang Bai. Hindi lang iyon. Mula ngayon, handa akong maging alipin ng pamilyang Bai, handang tumanggap ng kahit anong parusa, kahit ano pa ang nais nyo. Sadyang matigas ang ulo mo at ayaw mong sumuko. Ngayon ay atutunayan ko sa iyong wala ka ng pag-asa. Mukhang mayroon ng posible kaya na itong June porcelain ay peke nga. Meron ba talaga? Imposible kayang itong June porcelain ay peke talaga? Paano mangyayari yun? Ito, peke ba talaga to? Sinabihan ko na po kayo kanina. Ayaw nyo lang talagang maniwala. Imposible ito. Paano mo nalaman na peke ito? Ang ibabaw ng porselanang ito ay makintab at makinis, kahit ang kulay o ang mga linya nito ay nasa pinakamataas na kalidad. Paano itong magiging peke? Ay nako, ito ay isang maliit na laruan lang ng aming pamilyang Chu noon na ipinagawa namin sa iba. Bata pa ako, dalas ko itong yakap-yakapin at paglaruan. Tukol naman sa sinasabi mong kinang nito, dahil iyon sa palaging paghawak at paglaro ko noong bata pa ako. Kahit mukhang totoo sa unang tingin, ang peke ay mananatiling peke. Di ito karapat-dapat sa harap ng publiko. Tungkol naman sa sinasabi mong kintab, baka dahil ito sa paglalaro ko noong bata pa ako. Kahit mukhang totoo ang peke, mananatili pa rin itong hindi totoo at kailanman ay hindi magiging kagalang-galang. Kasalanan ni Young Master Kiao kung bakit siya nabulag. Nakabili siya ng peking gamit, tapos may lakas pa ng loob na manisi ng iba. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Gumastos ako ng $70 milyong para lang sa isang peking gamit? Isang basura? Young Master Kiao. Peke? Peke lang ang lahat. Haha, walang halaga. Peke silang lahat. Master Kiao, Young Master Kiao. Bilis, kumuha kayo ng tulong, dalhin si Young Master Kiao sa ospital po. Mag-ingat kayong lahat dahil kung may mangyayaring masama kay Young Master Kiao habang nasa pamilyang Bai, paniguradong hindi tayo palalagpasin ni Elder Kiao. Matriarch, naniniwala na po ba kayo ngayon? Ano naman kung naniniwala ako o hindi? Matriarch, ang ibinigay ni Chu Fan ang tunay na item. Nagbigay si Kiao Xiaokun ng peking gamit. Masama ang kanyang balak. Importante ba talaga kung totoo o peke? Matriarch, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kahit na peke pa ang ibinigay ni Young Master Kiao, iyon pa rin ay mula sa kanyang busilak na puso. Pwedeng maging peke ang porselana, pero hindi ang kanyang intensyon. Haha, gusto ko pa rin ang peking gamit na binigay ni Young Master Kiao. Huasyan, sa mga susunod na araw, humanap ka ng tao na babalutin ng maayos ang porselanang ito. Ilagay nyo ito sa salab yung patunay ng pagkakaibigan ng pamilyang Bai at Kiao. Tukol naman sa painting na ito, hanap ka ng kahit anong bodega, ipon mo na lang doon. Pero? Anong pero? Kahit peke iyon, binili pa rin iyon ni Young Master Kiao sa halagang $70 milyong. Ikaw naman. Ano po ang nagawa ko? Ikaw na bata ka. Alam mo naman pala na peke ang porselanang iyon. Bakit hindi mo binalaan si Young Master Kiao? Anong masama ang balak mo? Samantala ikaw naman, gayong alam mo naman na peke ang porselanang ito. Bakit hindi mo binalaan si Young Master Kiao? Ano ang iyong tunay na balak? Ako po. Anong ikaw? Hinayaan mong makabili ng peke si Young Master Kiao? $70 milyong ang nawala. Hindi ko pa ito pinapasingil sa iyo. Tapos ay may lakas ka pang loob na magreklamo? Matriarch. At nagagawa mo pang ipagtanggol siya? Hinayaan mo akong makatanggap ng peke? Iyon ba ang nagbibigay karangalan sa Bai Group? Ako po. Anong ikaw? Kung hindi dahil sa pagsasama mo sa kaniya rito, hindi magiging katatawanan ng aking Bai Group sa Jiang Province. Pagkalipas sigurado ng araw na ito, maraming mga tao ang tatawanan ng Bai Group sa pagiging bulag at ikaw naman, Chu Fan. Dahil sa iyo ay naging malaking kahihiyan ang aking pamilyang Bai, may mukha ka pa bang ihaharap para manatili rito? Umalis ka na sa paningin ko. Matriarch, ang trato nyo kay Chu Fan ay hindi makatarungan. Katarungan? Kung siya ay kasing yaman at kasing makapangyarihan ni pamilyang Kiao at kayang tulungan ang aking pamilyang Bai, natural na bibigyan ko siya ng katarungan. Ngunit isa lang siyang hamak na nagtitinda ng isda. Anong katarungan ang kailangan niya? Katarungan? Kung kasing yaman at kasing lakas lang sana siya ni pamilyang Kiao at matutulungan ang aking pamilyang Bai, paniguradong magiging patas ako sa kanya. Pero isang hamak na tindero lang siya ng isda. Bakit siya hihingi ng katarungan? Kaya pala sa tingin ni Matriarch, basta mayaman, makapangyarihan, at may mataas na katayuan, ay maaari nang maging manugang ng pamilyang Bai. Mabuti at alam mo.
Pero sa tatlong bagay na iyon, wala ka kahit isa. Kaya umalis ka na bago pa sumama ang loob ko. Sino ang nagsabing wala ako kahit isa? Ihanda ang mga ari-arian. Anong nakakatawa? Huwag mong sabihing iniisip mo na sa kakarampot na kinita mo sa pagtitinda ng isda ay mapapabilang ka na sa mga mayayaman? Ang tao ay maaring mawalan ng pera. Pero dapat ay kilala niya ang kanyang sarili. Shenkyang Group, narito na si Binibining Gu. Ni Bininggu, bakit bigla po kayong bumisita rito sa aming pamilyang bay? Shenkyang Group. Hindi ba't yan ang grupong kinabibilangan ni Pamilyang Kiao? Lagot na tayo, lagot na. Pumunta rito si Binibininggu marahil nalaman niyang nasugatan ng malubha si Young Master Kiao dito sa aking pamilyang bay. Kaya pumunta siya rito para pagbayarin kami. Ikaw na bata ka, kasalanan mo itong malaking kapahamakang ito. Binibininggu, anong nakapagpadalaw po sa inyo rito sa pamilyang bay? May hinahanap lang ako. Nandito ba si Chu Fan? Ang binibini na ito, pumunta nga kaya talaga siya rito dahil kay Young Master Kiao. Binibininggu po, ang pagkasugat po ni Young Master Kiao ay wala pong kinalaman sa amin. Wala po talaga kaming kinalaman. Yung si Chu Fan po ang gumawa ng kaguluhan, siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Binibininggu po, kung ano man po ang gusto niyong gawin, sumusunod po kami sa inyo, ngunit pakiusap, huwag niyo na po kaming idamay dito sa pamilyang bay. Sino ang nagsabing parurusahan ko siya? Sinong nagsabing paparusahan ko siya? Dapat sabihing, wala akong sapat na tapang para parusahan si Young Master Chu. Miss Gu, anong ibig sabihin nito? Young Master Chu? Sumama po kayo sa akin sa pagbabalik upang manahin ang Shenkyang Group. Ano? Ikaw ang tagapagmana ng Shenkyang Group? Tama, ang Shenkyang Group ay sa akin nga. Paano itong nangyari? Kung siya ang tagapagmana ng Shenkyang Group, bakit pa ang pamilyang Chu ay mabubulagta at babagsak? Ang maliit na bagay na iyon ay laro-laro lang para kay Young Master Chu. Ang Shenkyang Group, ang tunay na pag-aari ni Young Master Chu. Hindi ito posible. Isa lang siyang hamak na tindero ng isda, paano siya biglang naging ng Shenkyang Group na taga-tagapangulo? Kapag muli niyo pang binastos si Young Master Chu, sisiguraduhin ko na sa pamilyang bay, kahit isda ay hindi na kayo makakabenta. Sige na, tayo na. Sana sinabi mo ng maaga na ganyan ang galing niya. Hindi ba't sana noon pa ay pumayag na ako sa kasalan niyo? Hindi ko rin po alam. Matriarch, ano nang gagawin natin ngayon? Habulin niyo sila dali. Hay, kahit ano pang kailangang bayaran, kailangang... Ang Chu Fan hindi. Kailangang si Young Master Chu ay manatili sa pamilyang bay. Chu Fan, Anong problema? kung babalik ka para pamahalaan ang Shenkyang Group, ibig bang sabihin nito ay hindi ka na babalik? Bakit mo naman naisip iyon? Ang mga ipinangako ko sa iyo ay hindi ko pa lahat natatapos. Kung ganoon, pwede ka bang manatili rito? Pumayag na si Matriarch sa napagkasunduan natin. Hindi pa ito ang tamang panahon? Marami pa akong dapat gawin. Kapag natapos ko na ang lahat, babalik ako sa Bay Group para balikan ka. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala, dahil gusto ni Matriarch na ang pamilya Kiao ay mayaman at makapangyarihan, sisiguraduhin ko na ang pamilya Kiao ay mawawalan ng yaman at kapangyarihan. Sana makinig ka, Chu Fan. Mapaghiganti si ama at anak na Kiao. Kahit na ikaw pa ang tagapagmana ng Shenkyang Group, kailangan mo pa ring mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Young Master Chu, kailangan na nating umalis. Nag-set ako ng meeting sa mga board members. Hinihintay ka na po nila ngayon. Sige. Nay, nagkamali ako noon at nabulag sa katotohanan, maling tao ang napili ko at maling landas ang tinahak ko, naging sanhi ito ng pagkalugi ng ating pamilyang Chu. Sana mula sa iyong kinaroroonan ay masdan niyo po kaming mabuti kung paano ko pagbabayarin ang mga taong ito. Ano ang gusto ng pamilyang Chu? Sa huli ay dapat mapunta sa pamilyang Chu. Young Master Chu, babalik na ba tayo agad sa Shenkyang Group? Hindi muna. May bibilihin lang tayo sandali. Mayroon akong regalo na ibibigay kay ama at anak na Kiao. $70 milyong iyon. $70 milyong para lang sa isang pekeng gamit. Naku po. Pa, paano ko naman malalaman na peke pala ang porcelain na iyon? Masyadong pulido ang pagkakagawa nito. Ako. Wala kang silbi. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na aksaya sa pera gaya mo? Tay, kahit ang magagaling na kabayo ay nadara pa rin. Kaya hindi nyo lang ako dapat sisihin. Palagi ka namang nadara pa. Halos maubos na ang yaman ng pamilyang Kiao dahil sa iyo. Elder Kiao, sa tingin ko ay hindi talaga natin dapat sisihin si Young Master Kiao. Dapat tayong magalit sa masamang taong si Chu Fan. Napakamapanlin lang niya. Napakagaling niya pero nagagawa pa niyang maglihim. Kung alam lang natin agad ay hindi sana tayo. Hindi sana ano? Huwag mong sabihing binabalak mong bumalik sa piling niya? Kung alam lang namin ng maaga, hindi sana. Hindi sana ano? Huwag mong sabihing nagpaplano ka pang makipagbalikan sa kanya? Paano naman mangyayari iyon? Ang ibig kong sabihin ay tuso si Chu Fan. Nagmamaang-maangan lang siya. Kung alam lang namin ng maaga, hindi sana kami naging kampante at nabigo. Hindi pwede. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Anong bayad?
Magsisimula na ang board meeting. Pinapapunta tayong dalawa ni Miss Gu para dumalo. Pumunta na kayo doon, bilis. Teka pa, hindi kaya mapopromote na kayo? Congratulations po sa inyo. Hindi pa ito sigurado, kaya bakit ka bumabati? Ngunit, Shenkiang Group, totoong hindi nila ako kayang mawala. Binibining Gu, hindi ba dapat ay may board meeting? Bakit tayong dalawa lang ang narito? Ang chairman ng Shenkiang Group ay pupunta rito sa kumpanya ngayon at sinabi niyang gusto niya kayong makita. Nandito na ako sa Shenkiang Group ng matagal na panahon, pero hindi ko pa nakikita ang chairman. Bakit po kaya siya pupunta rito? Siguro ay nabalitaan niyang ang pamilyang Kiao ay mahusay ang ipinapakita nitong mga nakaraan at gusto niya kayong purihin. Talagang binanggit niya na gusto niya kayong makita. Talaga? Siyempre. At saka, ang chairman ay inutusan din ako kanina na ibili kayong dalawa ng regalo. Anong regalo yon? Mas mabuting hintayin niyo ang chairman na dumating bago ito buksan. Pa, tama nga ang hula ko. Swerte na tayo. Dahil nakuha natin ang atensyon ng chairman, siguradong mapopromote ka na. Hay, wala pang sulat para sa bagong posisyon, kaya hindi pa tayo nakasisiguro. Personal kayong gustong makita ng chairman at naghanda pa siya ng regalo para sa inyo sa buong Shenkiang Group. Bukod sa inyo, sino pa ba ang magkakaroon ng ganitong karangalan? Tama ang sinabi ni Young Master Kiao. Tunay ngang naghanda ako ng regalo at umaasa akong tatanggapin ninyo ito. Tama ang sinabi ni Young Master Kiao. Totoong may inihanda akong regalo at umaasa akong tatanggapin ninyong dalawa. Chufan, alam mo ba kung nasaan ka? Sino ka ba sa akala mo? At naglakas loob ka pang pumunta rito? Pwede akong pumunta rito, pero kayo, hindi na makakabalik dito sa lalong madaling panahon. Akala mo ba palengke ito ng isda? Umalis ka na. Tumahimik ka! Naglakas loob kang insultuhin ng chairman? Gusto mo bang maparusahan? Chairman? Binibininggu. Tiyak na nagkakamali ka lang. Hamak na tagabenta lang siya ng isda. Kumapit lang siya kay eldest Miss Bai. Kaya siya nagkaroon ng konting pera. Kung balak niyang maging chairman ng Shenkiang Group natin, wala siyang sapat na kakayahan. Kung magsasalita ka pa uli, papatigilin kita ng tuluyan? Patawad po, Young Master Chu. Naging pabaya ako sa aking mga tauhan. Handa po akong tumanggap ng parusa, Young Master Chu. siya ba talaga ang chairman ng Shenkiang Group? Hindi ba sabi nila na gusto ng chairman na makita kaming dalawa at sabi pa ay may ibibigay na regalo sa amin? Alam mo, ngayong narito na ako. Meron nga akong regalong ibibigay. Ikaw, Itong dalawang tuyong isda na ito, magsilbi sana itong regalo sa inyong pag-alis sa trabaho para sa inyong dalawa. Maari na kayong lumakad. Hindi ko na kayo ihahatid. Chufan, huwag kang masyadong mayabang. Kung ang pamilyang Chu ninyo ay bumagsak at naging chairman ka pa rin ng Shenkiang Group, kaya rin namin sa pamilyang Kiao. Naiintindihan ko. Hihintayin ko ang araw na swertehin ang pamilyang Kiao. Pero mag-ingat kayo, baka masunog lang ang pangarap nyo. Hay, sa pamilya Kiao, ang lahat ng gamit na ito. Bitawan nyo iyan. Bitawan nyo ang lahat. Pag-aari ito ng mga Kiao, huwag nyo itong pakialaman. Young Master Kiao, utos ito ni Shenkiang Group, kaya huwag ka nang manlaban pa, ikaw. Young Master Kiao, ang mga ari-arian ng pamilya Kiao ay naisang lana, hindi na sa inyo ang mga ito. Young Master Kiao, huwag niyo po kaming pahirapan. Napakasama ng loob ko. Talagang ikagagalit ko ito. Elder Kiao, pati ang basong iyan ay hindi na sa inyo. Mabuti pang umalis na kayo agad at huwag nang gambalain ang aming auction. Ikaw. Pa, anong gagawin natin ngayon? Ang lakas ng loob mo, Chufan. Ako ang bumuo sa halos buong kumpanya ng Shenkiang Group. Pero hahayaan ko bang nang ganoon kadali lang na sipa-sipain mo ako palabas ng grupo at pag-interesan ang lahat ng ari-arian namin dahilan para malugi ang aming pamilya? Pa, kailangan mong gumawa ng paraan dahil kapag nagpatuloy pa ito, mawawalan na tayo ng matitirhan. Ngayong ginawa niya sa atin ito, hindi ko rin siya hahayaang manahimik. Sabihin mo kay Lau mo na oras na para kumilos. Akala ko makakabit na ako kay pamilyang Kiao na isang mayamang lalaki. Pero hindi ko inakala na itong si pamilyang Kiao ay hanggang porma lang at naging sanhi pa para bitawan ko si Chufan na mas may potensyal. Pero, gamit ang aking kagandahan ni Xiao Qingya at aking katawan, sa sandaling pumitik lang ang mga daliri ko, sigurado akong magmumukha siyang aso na babalik sa aking piling. Chufan. Xiao Qingya! Xiao Qingya, kung mayroon man tayong pag-uusapan ngayon, ayusin mo ang iyong pagsasalita sa akin. Baka kasi ang iyong mahal na Kuya Yang Master Kiao ay magkaroon pa ng maling hinala.
Tatakot ako sa mahusay mong Kuya Yang, Master Kiao. Pagkakamali? Chufan, niloko ako ni Kiao Xiaokun. Masamang tao siya. Akala ko, mahal niya ako. Hindi ko akalaing niloloko niya lang ako. Aba, ganun ba? Gusto niyang makipagkasundo sa buy group, pero ayaw niyang pakawalan ako, at madalas pa siyang manakit. Nang subukan kong umalis, itinali niya ako sa pamilyang Kiao. Pati kapatid ko ay ginagamit niyang pananakot kapag hindi ako sumunod. Siya. Kung hindi ko lang nakita dati ang tunay mong pagkatao, baka isipin ko pa na ikaw ay isang napakabait at matapat na babae. Naku, hindi talaga siya makatao. Chufan, palihim akong tumakas. Ngayon ay wala na akong matuluyan. Pwede ba akong makitira sa iyo pansamantala? Chufan, palihim akong lumabas. Wala akong matituluyan ngayon. Pwede ba akong tumuloy sa iyo ng panandalian? Xinya, dalawa lang tayong lalaki at babae. Parang hindi naman tama yun, di ba? Chufan, alam kong naging mali ang mga ginawa ko noon. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Alam ko, na mahal mo pa rin ako, hindi ba? Magbalikan na tayo. Sige. Napakagandang tingnan ng pag-iibigan ninyo. Nakakaantig talaga. Young Master Kiao, kayo, Masama kang babae. Noong ako, ang pamilyang Kiao, ay sikat pa. Dikit ka ng dikit sa akin na parang ayaw nang lumayo. Pero tingnan mo ngayon, noong sandaling nawala ang impluensya ko na pamilyang Kiao, naging mabilis ang pagtakas mo at nagsimula ka nang bumalik para kainin ang mga tira na mismong tinapon mo na, hindi ba? Nung sandaling nawalan ako ng kapangyarihan pamilyang Kiao, mas mabilis pa ang takbo mo kaysa kanino man, nagsisimula ka na namang kumuha ng mga tirang pagkain na dati mo nang tinapon. Tama ba ako? Kiao Xiaokun, kung hindi mo lang ako niloko noon, hindi ko kailanman iiwan si Young Master Chu. Nahimasmasan na ako ngayon at alam ko nang si Young Master Chu ang tanging nagmamahal sa akin. Pinapaalis ko na kayo ng maaga. Huwag niyo nang guluhin ang buhay namin ni Young Master Chu. Hoy, ikaw na pamilyang Chu, huwag kang marami pang sinasabi. Ninakaunan mo ang mga gamit ni pamilyang Kiao. Dapat mo nang ibalik iyon, hindi ba? Ano ang ninakaw ko sa inyong pamilyang Kiao? At nagawa mo pang tumanggi. Ipinasara mo ang lahat ng mga ari-arian ni pamilyang Kiao. Kung tuso ka, ibabalik mo iyan lahat sa akin ngayon. Paano kung ayaw ko? Kung hindi mo pakikinggan ang payo ko, ang dalawa mong binti ang magiging kapalit nito. Che, Bakit mo pa sinasabi ang mga yan? Sigurin nyo na. Bakit mo ba sinasabi yan? Bilisan mo. Sumugod ka. Ay. Ito. Paano itong nangyari? Ano uli ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Pwede mo bang ulitin? Chufan, ikaw. Ano? Huwag kang masyadong mayabang. Ako. Anong ako? Wala kang silbi. Ay. Ama? Ito. Si Chufan. Palalampasin ko muna kayo sa pagkakataong ito. Lumayas na kayo sa Jiang City at huwag na kayong babalik kailanman. Young Master Chu, Xiao Qingya. Mula noong pinili mo ang Xiaokun at iniwan ako, wala na tayong anumang ugnayan sa isa't isa. Mula ngayon, huwag mo nang guguluhin ang buhay ko. Young Master Chu. Oh, natandaan mo pang bumalik? Anong ginagawa mo rito? Akala ko nakikipagkwentuhan ka pa sa magagandang babae at hindi mo na maisipang bumalik sa sobrang saya. Siyempre, hindi. Nandito lang ako para magligpit ng gamit at naghahandang pumunta sa villa, di ba? Talaga ba? Sa tingin ko sa'yo, baliw na baliw ka na sa kanila at nakalimutan mo na ang lahat dahil sa saya. Mga lalaki talaga. Sandali, pabalik na ako sa bahay ko. Bakit ako kakabahan? Bakit mo pala ako hinahanap? Kung si Miss Gu ay pwedeng maghanap sa iyo, bakit ako hindi? Ay hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ay naku, huwasyan. Huy. Huwasyan. Pumayag na si Matriarch na magsama tayo. Sasama ka ba talaga sa akin pabalik sa pamilyang Bai? Ang ibig kong sabihin, iyong walang kinalaman sa kontrata. Ikaw, gusto mo ba talaga na maging tunay na lalaki ko? Oo naman, oo. Kung ganoon, bilisan mo at sumama ka na sa akin. Uwi na tayo sa bahay. Eto na.